Magandang araw sa inyong lahat, ako si Nadia. Ngayon, nais kong ibahagi ang isang totoong kwento, isang kwento na kung minsan ay hindi ko pa rin mapaniwalaan. Ito ay ang kwento kung paano kaming tatlong magkakapatid na babae ay napangasawa nga lalaking Pilipino. Opo, hindi po kayo nakakamali ang dinig. Paano nangyari na kami? Nga babaeng lumaki sa isang ordinaryong pamilya sa Rusya ay nagkaroon ganito kalalim na koneksyon sa bansang Pilipinas. Ang ate ko ay ilang taon nang naninirahan sa Pilipinas at ang pangalawa kong kapatid ay ikakasal na rin. At ako, ang bunso, ay talagang iniisip kung ano ang tumatakbo sa isip nga kapatid ko. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako magpapakasal sa isang lalaking Pilipino. Ang mga lalaki sa Rusya ay naggagwapuhan. Ano naman ang espesyal sa mga lalaking Pilipino? Sa tuwing binibiro ako ang nanay ko na baka sumunod din ako sa mga ate ko at mag-asawa ang Pilipino, mariin akong tumututol. Impossible, hinding-hindi iyan mangyayari, ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Nagsimula ang lahat noong taglamig nga nakaraang taon. Dahil sa kasal nga pangalawa kong kapatid, napilitan akong pumunta sa Pilipinas. Sa totoo lang, plano ko lang dumalo sa kasal at agad na bumalik. Wala akong balak na mamasyal o tumuklas in kahit ano. Dadalo lang sa seremonya at uwi na. Sa isipang iyon, sumakay ako nga eroplano patungong Maynila. Ngunit nakapagtataka, habang nasa eroplano pa lang, nakaramdam ako nga hindi may paliwanag na pananabik. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, naya, talagang namanga ako sa aking nakita. Sa mga paliparan sa Rusya, ang mga tao ay karaniwang nagmamadali, mukhang pagod at mabilis na naglalampasan. Maging ang mga security personnel ay malamig na sasabihin lamang na pasaporte. Ngunit dito, ang nga empleyado ay nakangiti at unang bumabati. Kahit nahirap ako sa Ingles, matiyaga nila akong tinuruan ang direksyon sa napakabait na paraan. Agad kong naisip, wow, ang babait nga tao sa bansang ito. Salup. Napansin kong napakaayos ang signage, ang palamuti na nagpapakita ang kulturang Pilipino ay maganda at ang lahat ay malinis. Lalo akong nagulat sa kalinisan ng banyo. Maniwala kayo o hindi sa Rusya, kailangan mo talagang pigilan ang iyong hininga kapag papasok sa pampublikong banyo sa airport. Ngunit ang banyo dito ay kasing linis ang sa isang hotel. Mula nun, ang isipang ito ay isang kakaibang bansa ay paulit-ulit sa aking isipan. Paglabas ko sa Arrival Hall, nakita ko ang mapapangasawa, ang ate ko at ang kanyang kaibigan na si Paulo. Pareho silang mukhang artista sa amga pelikulang Pilipino na napanood ko sa TV, plansadong polo shirt, mayos na buhok at higit sa lahat, isang taos puso at mainit na ngiti. Majilu na bumati ang bayaw ko. Hello Nadia, sigurado pagod ka sa biyahe mo? Sa sandaling iyon, medyo natigilan ako. Ang lalaking Ruso ay hindi kailanman makikipag-usap sa pamilya ng kanilang kaibigan ng may ganung kabaitan at pagiging palakaibigan. Karaniwan, sasabihin lang nila, uy, hello, at iyon na. Ngunit ang maalahaning pagbati ng lalaking Pilipino na iyon ay nakpatigil sa akin sandali. At pagkatapos, isang eksenang lalo kong ikinagulat ang nangyari. Si Paulo, ang kasama niyang kaibigan, ay walang imik na lumapit at kinuha ang aking maleta. Tulungan na kita diyan. Alam niyo, sa Pilipinas, maring normal lang ito. Pero sa Rusya, hinding-hindi. Sa amin, kanya-kanyang buhat ng bagahe, kahit na nahihirapan ang isang babae, bihira kang makakita ang tutulong. Ngunit dito, kahit unang pakikita pa lang namin, kusasiyang nag-alala sa iba. Ito ay talagang nakakagulat at kahanga-hanga. Aaminin ko, marahil sa sandaling iyon, nagsimula nang pumasok si Paulo sa puso ko. Bakit ang bait niya? Bakit ang bait niya sa akin?
Ang tanong na ito ay umaling onggaw sa aking isipan. Habang nasa daan, muli akong humanga sa kaayusan at kalinisan mga kali. Sa Russia, ang malakas na pakbusina ay pang-araw-araw na pangyayari at hindi rin bihira ang nga pag-awe sa pagitan ang nga driver. Ngunit dito, tila mas kalmado ang nga tao at palagi silang humihinto para magbigay daan sa mga tumatawid. Ito ay isang tunay na pagkakaiba sa kultura. Ang ate ko na nakaupo sa sasakyan ay bahagyang ngumiti at nagtanong, "Kumusta, Nadia? Anong masasabi mo sa Pilipinas?" Ang tanging nasabi ko ay, "Okay naman po." Ngunit sa lup-lup ko, sumisigaw ako, "Diyos ko, nasaan ako? Para akong nasa ibang mundo." Sa sandaling iyon, ipinanggako ko sa sarili ko kay Paulo at sa mainit na bansang ito na tiyak na babalik ako. Nagsimula nang magbago ang aking pananaw kahit na hindi ko pa alam nun na ang malalahaning lalaking nanganggalang Paulo ang magiging dahilan ang pagbabago ang aking buong buhay. Sa kotse, tahimik lang si Paulo ngunit palaging maingat na nakatingin sa akin. Habang masayang nag-usap ang ate at bayaw ko sa unahan, si Paulo na katabi ko ay maingat na nagsimula ang usapan. "Siguradong pagod ka sa mahabang biyahe papuntang Pilipinas." Kakaiba ang kanyang boses, hindi pamilyar ngunit nagbibigay ng pakiramdam ng init at pag-aalala. Napangiti ako at sumagot, "Medyo pagod po?" Pero talagang nagulat ako sa Naya. Gumiti si Paulo at tumango. Aw, ang Naya ay isa sa mga nanggungunang paliparan sa rehiyon. Sa katunayan, karamihan sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila ay malinis, lalo na sa mga malalaking mall. Nang marinig iyon, lalo akong namangha. Talaga po? Lahat ng pampublikong lugar ay malinis? Sa Rusya, mahirap isipin iyon. Nakita ni Paulo ang pagkagulat sa aking mukha at idinagdag. Ang Pilipino ay may malaking kamalayan sa kapwa, sinusubukang hindi makagambala sa iba at panatilihin ang kalinisan ng pampublikong lugar, kaya sama-sama kaming nagpapanatili ang kalinisan. Nang marinig ko ang salitang iyon, naramdaman ko kung gaano kahanga-hanga ang Pilipino. Sa Rusya, karaniwan ang individualismo, kaya madalas ang walang pakundangang pakilos sa mga pampublikong lugar. Nun, itinuro ni Paulo ang labas ng bintana. "Tingnan mo, iyon ang Ilog Pasig." Tumingin ako sa ilog na dati ay sa mga larawan ko lang nakikita at napabulalas. "Wow, ang ganda!" Nakita iyon ni Paulo at tahimik na ngumiti. "Nadia, kung gusto mo, pwede tayong mamasyal minsan. Maganda ang tanawin ng Ilog Pasig sa gabi." Sa sandaling iyon, kumabog ang puso ko. "Mamasyal?" Inaaya niya ako. Biglang uminit ang aking mukha. Pagdating namin sa hotel, si Paulo pa rin ay tahimik at magiliw na nag-asikaso sa akin. "Ako na ang mag-aayat ng maleta mo. Bukas na ang kasal ng ate mo. Siguradong pagod ka na. Magpahinga ka na ng maaga. Hindi kailanman magsasalitang ganun ang lalaking Ruso. Walang dahilan para maging ganun kabait sa isang babaeng unang beses mo palang nakilala." Ngunit si Paulo ay tinatrato ako na parang isang matagal ng kaibigan. Hindi, masigit pa ron. Nagsimulang kumabog ang puso ko ng walang dahilan. Ganun natapos ang aming unang pakikita. Sa elevator paakyat sa aking kwarto, naitanong ko sa aking sarili, may mali ba sa akin? Bakit ako kinikilig sa isang taong unang beses ko palang nakilala? Ngunit noong sandaling iyon, hindi ko pa alam na iyon na pala ang simula ang isang tunay na pag-ibig at hindi magtatagal. Maintindihan ko kung bakit nagawang makuha ng Pilipinas ang puso nga ate ko. Matapos kong ayusin ang aking nagamit sa kwarto, ramdam na ramdam ko ang pagod at gusto ko na sanang mahiga. Ngunit biglang nag-text ang ate ko, "Nadia, pagod ka ba? Tara,
Kain tayo salabas mamayang gabi kasama si Paulo. Sasandaling mabasako ang mensahe, biglang kumabok na naman ng mabilis ang puso ko. Si Paulo? Hindi. Bakit naman ako dapat kiligin? Ang plano ko lang naman talaga ay dumalo sa kasal at umuwi agad. Pero nang maisip kong makikita ko ulit si Paulo, hindi ko magawang tumanggi. Sa huli, nagreply ako, "Sige po, 8, habang hindi namamalayang nakangiti na pala ako. Maya-maya, dumating ang ate at bayo ko sa harap ng hotel at kasama nga nila si Paulo. Bumaba si Paulo sa sasakyan at sa pangalawang pakakataon, magiliw niyang binuksan ang pinto para sa akin at sinabing, "Nadia, nakapagpahinga ka ba ng maayos? Siguradong pagod ka." Muling tumibok ng malakas ang puso ko. "Okay na po ako ngayon," sagot ko habang nahihiyang ngumiti. Sa loob-eng sasakyan, nagbibiruan ang ate at bayaw ko para maging masaya ang biyahe, ngunit ang atensyon ko ay na kay Paulo lang kaya nakatingin lang ako sa labas ng bintana. At muli, tahimik na nagsimula ang usapan si Paulo. "Nadia, mahilig ka ba sa pagkaing Pilipino? Kumakain ka ba ang maanghang?" Hindi po ako masyadong sanay sa maang, pero gusto kong subukan pagbibiro ko. Ngumiti si Paulo at sinabing, "Kung ganun, irerekomenda ko sayo ang nga pagkaing hindi maanghang. Ngayong gabi, ipapakilala ko sayo ang maraming masasarap na pagkain ang Pilipinas." Nang marinig ko iyon, muling kinilig ang puso ko. Bakit niya ako inaalala ng ganito? Gayong kapatid lang naman ako ang kaibigan niya. Ang restoran na pinuntahan namin ay isang tradisyonal na pagkaing Pilipino. Ang disenyo ay purong Pinoy na may kasamang maligamgam na ilo. Ang tanawin ang ilog mula sa bintana ay parang eksena sa isang pelikula. Wow, ang ganda! Hindi ko napigilang masabi. Nui ngumiti si Paulo at nagsalita, "Naisip kong magugustuhan mo dito kaya ito ang pinili kong restoran. Paano mo nalaman na magugustuhan ko?" Muling kumabok ng malakas ang puso ko. Nang makaupo kami, maraming pagkain ang inihain, sariwang lumpia, kare-kare, adobo. Lahat ay mukhang napakasarap. Nakita ang ate ko ang pagkagulat ko at ngumiti. "Normal lang yan dito sa Pilipinas, Nadia." Nag-order kami ng maraming pagkain tapos pinagsasaluhan namin. "Tikman mo lahat masarap," dagdag pa ni Paulo na katabi ko. Opo, ang kultura ng pagkain sa Pilipinas ay ang pagbabahagi sa pamilya at nga kaibigan. Nang marinig ko iyon, gumaan ang pakiramdam ko. Kaya pala mukhang napakalapit at mapakmahal ang nga Pilipino. Sa huli, inihain ang bulalo. "Subukan mo ito. Ito ang isasam nga paboritong pagkain nga dayuhan dito." Nakangiting sabi ni Paulo. Nang matikman ko ang unang subo, nagulat ako. Wow, mas masarap kaysa sa inaasahan ko. Napakalasa, hindi ba? At masustansya pa. At nagpatuloy ang aming masayang kwentuhan. Nang patapos na ang hapunan, nagbiro ang ate ko. "Nadia, anong masasabi mo sa mga lalaking Pilipino? Tulad ang bayaw mo at ni Paulo?" Sa sandaling iyon, nahiya akong tumawa. Ngunit nang tahimik na ngumiti sa akin si Paulo, muling kumabog ang puso ko. Tumawa ang bayaw ko at nagsabi, "Likas na mabait at maalahanin ang nga lalaking Pilipino tulad ni Paulo." Nahiya lang si Paulo, ngunit lalo siyang naging kakit-akit sa paningin ko. Nang matapos ang hapunan, sinabi ang ate at bayaw ko, "Kailangan na naming umalis para ayusin ang ilang bagay para sa kasal. Paulo, pwede mo bang ihatid si Nadia pabalik sa hotel?" Medyo kinabahan ako sa sandaling iyon. Ngunit magiliw na sinabi ni Paulo, "Nadia, gusto mo bang mamasyal muna?" Maga pa naman, hindi ko namalayang sumagot na pala akong gli. Opo, sa sandaling makasama na kaming naglalakad, ang toto ay sobrang bilis eng tibok eng puso ko. Hindi kaya masyadong awkward, ngunit natural lang akong ginabayan ni Paulo. "Nadia, nakapaglakad ka na ba sa tabi eng ilog Pasig sa gabi?" "Hindi pa po,
pangalan lang ang narinig ko. Kung ganun, tingnan natin ngayon, mas maganda pa sa gabi? Dahan-dahan akong ginabayan ni Paulo. Napakaganda ang nga kalsada ang Maynila sa gabi. Ang malilinis at tahimik na mga eskinita, ang maligamgam na ilaw ang post, at ang mga gusaling melumang arkitektura. Isang kapaligirang ibang-iba sa Rusya. Wow, ang ganda ang lugar na ito, parang nasa pelikula. Bulalas ko, ngumiti si Paulo. Alam kong magugustuhan mo, bakit palagi mong alam kung ano ang magugustuhan ko? Muling kumabog ang puso ko. Habang naglalakad, huminto si Paulo sa harap ng isang maliit na souvenir shop. Tingin tayo sa loob, maraming magagandang gamit. Puno ang tindahan mga Pilipinong handicraft, mga pulseras, abaniko, maliliit na kalabaw na gawa sa kahoy. Lahat ay kamangha-mangha. Huminto ako sa harap ng isang maliit na pulseras. Ang ganda nito, sabi ko sa sarili. Lumapit si Paulo. Bagay na bagay sa'yo yan, Nadia. Bakit po? Tahimik nang gumiti si Paulo at sinabing, isipin mo na lang na souvenir mo ito sa pagbisita mo sa Pilipinas. Dalhin mo na. At tumiretso siya sa counter para magbayad. Naku, hindi na po kailangan. Ako, nasa na ang bibili, mabilis kong sabi. Ngunit sumagot si Paulo, ito na lang ang pasasalamat ko sa hapunan natin ngayon, sabay ngiti. Nang makita ko ang magiliw niyang anyo, biglang uminit ang mukha ko. Salamat Paulo. Bahagyang ngumiti si Paulo at sinabi, kapag nakikita kitang nakangiti, masaya na rin ako. Pagkatapos naming umalis sa tindahan, nagpatuloy kami sa paglalakad. Majing ang hangin sa gabi ay napakainit sa pakiramdam. Habang dahan-dahan kaming naglalakad, marahang nagtanong si Paulo, Nadia, kumusta ang Pilipinas para sa iyo? Napakaganda pong unang impresyon ko. Sa totoo lang, wala ako masyadong inaasahan, pero naramdaman kong ito ay isang napakabait at mainit na bansa. Talaga, mabuti naman kung ganun. Kumaan ang ngiti ni Paulo. Ang totoo, pumunta lang ako dito para sa kasal ng ate ko. Pero ngayon, gusto ko nang manatili ng mas matagal. Napatigil ako sa kalagitnaan ng aking sinasabi dahil ako mismo ay nagulat sa pagnanais kong manatili pa sa Pilipinas. Tahimik akong tiningnan ni Paulo at sinabi, hindi ka ba pwedeng magtagal pa ng kaunti? Nagulat ako sa tanong niya, ngunit tapat pa rin akong sumagot. Kailangan ko na sigurong umuwi pagkatapos ng kasal, ganun ba? Halata ang panghinayang sa mukha ni Paulo at tahimik niyang idinagdag, kung ganun sa natitirang panahon mo dito, ipapasyal kita sa lahat ng pinakamagagandang lugar sa Pilipinas. Nang marinig ko ang magiliw na salitang iyon, muling kumabog ng mabilis ang puso ko. Talaga po, pangako yan? Ha? Isang pangako ang nabuo sa pagitan naming dalawa. Ang tanawin sa gabi sa tabi ng Ilog Pasig ay tulad ng aming nga puso, parehong nagliliwanag ng may init. Paulo, lahat ba talaga ang lalaking Pilipino ay kasing malalahanin mo? Ngumiti si Paulo at tumango, lalo na sa taong gusto namin. Sa sandaling iyon, muling nanginig ang puso ko. Kinabukasan ng umaga, habang nakaupo ako sa kwarto ng hotel, tumunog ang telepono ko. Si Paulo ang nag-text, "Good morning Nadia, ang ganda ang panahon ngayon. Pagkatapos ang tanghalian, mamasyal tayo sa Intramuros. Gusto mo?" Sa sandaling makita ko ang teks na iyon, muli akong kinilig. Isang lugar na sa mga litrato ko lang nakikita, mapupuntahan ko na? Walang pag-aalinlangan, agad akong nag-reply. Agad na sumagot si Paulo. Sige, makita tayo sa lobby ng hotel ing 12 ng tanghali. Medyo mainit ang panahon, kaya magsuot ka lang ang komportableng damit. Ang huling linyang iyon, magsuot ka lang ang komportableng damit, bakit napakainit pakinggan. Hindi ko na malayang napangiti ako mag-isa. Buong umaga,
Pabalik-balik kong binubuksan at sinasara ang aking aparador, paikot-ikot sa harap eng salamin. Kung masyadong makayos baka makmukhang oa. Kung masyadong simple naman, baka isipin niyang wala akong pakialam. Sa huli, pinili ko ang isang simpleng linen na damit at isang straw hat, ang pinaka-natural na estilo. Nahihintay na si Paulo sa lobby eng hotel. Nang makita niya ako, kumawi siya at ngumiti ng napakatamis. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang paktibok eng puso ko. Bakit sa tuwing nakikita ko palang siya, kinakabahan na ako? Nadia, hindi ba masyadong mainit? Opo, mas mainit kaysa sa inasahan ko, pero gusto ko naman, kaya dinalhan kita nito. Inabot ni Paulo sa akin ang isang paper bag na may lamang isang basoong halo-halo. Binili ko to papunta dito. Naisip ko na magugustuhan mo. Nang marinig ko iyon, muling kumabog ang puso ko. Bakit palagi mong alam kung ano ang gusto ko? Salamat. Mukhang masarap. Kinuha ko ang paper bag at ngumiti. Masaya ring ngumiti si Paulo. Habang naglalakad kami, palagi akong pinapapunta ni Paulo sa loop ang bangketa. Kapag tumatawid kami, marahan niyang hahawakan ang braso ko. Sa wakas nakarating kami. Mas maganda pa sa mga litrato ang tanawin, ang galumang gusaling may arkitekturang Espanyol ay nagnining sa ilalim ng sikat nga araw at abala ang nga tao naglalakad. Wow, ang ganda ang lugar na ito. Nakangiting sinabi ni Paulo sa tabi ko. Maganda, di ba? Alam kong magugustuhan mo. Muling nanginig ang puso ko. Bakit niya ako naintindihan ng ganito? Habang kumakain kami ng halo-halo sa isang gilid, marahang nagtanong si Paulo. Nadia, bago ka pumunta sa Pilipinas, ano ang iniisip mo tungkol sa bansa? Napaisip ako sandali sa tanong niya at tapat na sumagot. Sa totoo lang, wala akong masyadong iniisip. Isa lang itong bansa na gusto ang ate ko. Basta mga litratong pinapadala niya. Pero pagdating ko dito, naramdaman kong napakainit na bansang ito at napakabait ng mga tao. Para sa akin, ito ay isang napakagandang bansa. Tumango si Paulo at nagsabi, pinapahalagahan inga Pilipino ang pakikipagkapwa, tao at pagtulong sa isa't isa. Kahit mag-isa ka, hindi mo mararamdamang nag-isa ka, palaging may mainit na pakiramdam na ganito. Nang marinig ko iyon, nantik ako. Sa Rusya, madalas akong mag-isa. Pero dito, parang palaging may kasama ako. Ibang-iba ang pakiramdam. Tumahimik sandali si Paulo at nagpatuloy. Nadia, hindi ka ba talaga pwedeng magtagal pa? Sa sandaling iyon, parang tumigil ang puso ko, nahiyang ngumiti si Paulo. Gusto ko pa sanang makasama at makausap ka ng mas matagal. Nang marinig ko iyon, talagang kinilig ako. Ako rin. Gusto ko ring makasama ka pa, Paulo. Ngunit hindi ko masabi ang nga salitang iyon. Biglang may kinuha si Paulo na isang maliit na kahon. Regalo ko para sa'yo, Nadia. Taka, ito yung pulseras kahapon, hindi mas espesyal ito. Sa tingin ko, bagay na bagay sa iyo, sa loob ng kahon ay isang silver na kwintas na may pendaneng isang maliit na elepante. Nang makita ko ang maganda at kumikinang na kwintas, biglang namuo ang luha sa aking nga mata. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Tahimik na ngumiti si Paulo at sinabi, gusto ko lang makita kang nakangiti. Nang marinig ko iyon, natanto ko na gusto ko na ang lalaking ito. Sa huli sinabi ni Paulo, pagdating namin sa restoran, laking gulat ko. Isa itong eleganteng restoran na may modernong disenyong Pilipino, may marahang musika at maligamgam na ilaw. Wow, nasaan po tayo? Parang nasa pelikula. Ulalas ko, ngumiti si Paulo at sinabi, alam kong magugustuhan mo. Iyon na naman ang sinabi niya. Bakit hindi tumitigil sa pagtibok ang puso ko? Nang makaupo kami,
Sunod-sunod na inihain ang nga masasarap na pagkaing Pilipino, kinilaw, inihaw na isda, kinisang gulay, at mayroon pang mango sticky rice para sa dessert. Sobrang dami naman po nito. Okay lang yan. Ngayong gabi, ikaw ang pinaka-espesyal na bisita. Magsimula tayo ng isang masayang hapunan. Ngunit isang hindi inaasahang problema ang nangyari. Habang kumakain ako ang isang uri ng salad na may kasamang mani, bigla akong nakaramdam ang kakaiba sa aking bibig. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumabas ang sintomas ng allergy. Nagsimulang mamaga ang aking galabi. Nanigas ang ekspresyon ko. Agad na nag-aalalang nagtanong si Paolo, "Nadia, okay ka lang? Ayos ka lang ba?" Dahan-dahan kong hinawakan ang aking labi at napagtantong dahil ito sa alergi sa mani. Sobrang nahiya ako at nataranta, namula ang aking mukha. Anong gagawin ko? Paano ko ito ipapaliwanag? Nag-aalalang lumapit si Paolo. "May masakit ba sayo? Masakit ba?" Nang makita ko ang maingat niyang pagtatanong, halos maiyak na ako. "Okay lang ako, allergy lang po." Matagal ko na itong nararanasan kahit sa Rusya. Habang nagsasalita ako, lalo akong nahihiya at napayuko na lang. Hinawakan ni Paolo ang aking kamay at sinabi, "Okay lang, dahan-dahan lang. Walang problema. May allergy po ako sa mani." Hindi pa ako tapos magsalita, determinado nang sinabi ni Paolo, "Walang problema Nadia, pumunta na tayo sa ospital. Ngayon na po, pero sa isang lugar na hindi ko kabisado, ni makisa lang ako." Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko, buong tapang na sinabi ni Paolo, "Hindi ka nag-isa Nadia, nandito ako." Nang marinig ko iyon, labis akong naantik, hindi ako nag-isa. Sa Rusya, sa tuwing nangyayari ito, palagi kong kinakailangang ayusin ito mag-isa. Agad na sinabi ni Paolo sa staff ng restaurant, "Paumanhin, may biglang emergency kami." Pagkatapos, inayos niya ang magamit ko, inalalayan ako papunta sa sasakyan at dinala ako sa isang malapit na pribadong ospital. Habang nasa daan, patuloy niya akong pinapakalma. "Huwag kang mag-alala, Nadia. Magaling at mabilis ang serbisyong medikal sa Pilipinas. Ang ospital na pinuntahan namin ay mas moderno at malinis kaysa sa inaasahan ko, hindi may kukumpara sa mga pampublikong ospital sa Rusya. Puno ito nga makabagong kagamitan." Tinulungan ako ni Paolo sa mga papeles at nagsilbi pa siyang interpreter. "Huwag kang mag-alala Nadia, magpagamot ka lang. Hihintayin kita dito. Maging ang doktor ay napakabait. Huwag kang mag-alala, Ineng. Magiging maayos ka rin agad." Matapos magamot, mabilis na nawala ang sintomas ng allergy. Paglabas ko, si Paolo ang unang tumakbo palapit sa akin at nagtanong, "Okay ka na ba? Hindi na masakit?" Nang makita ko ang magiliw niyang anyo, hindi ko na napigilan ang sarili ko at niyakap ko si Paolo at umiyak. Bakit? Bakit ang bait-bait mo sa akin? Kapatid lang naman ako ang kaibigan mo." Tahimik na sinabi ni Paolo, "Nadia, hindi kita kailanman inisip bilang kapatid lang ang kaibigan ko. Ang toto, mula pa sa simula, espesyal ka na para sa akin." Nang marinig ko iyon, lalong bumuhos ang aking ngaluha. Sa huli, sinabi ni Paolo, "Nadia, habang nasa Pilipinas ka, huwag mo sanang isipin na nag-isa ka. Palagi akong nasa tabi mo, sa sandaling iyon, sigurado na ang puso ko, mahal ko, na talaga ang lalaking ito." At kung hindi si Paolo, wala nang iba pa. Paglabas namin sa klinika, gumaan ang pakiramdam ko, ngunit halos manlambot ang aking mga tuhod. Nang makita iyon, agad akong inalalayan ni Paolo sa balikat at sinabi,
kailang yan, siguradong natakot ka no? Nahirapan ka Nadia. Nang marinig ko ang salitang iyon, muling bumuhos ang ngaluhang pinipigilan ko. Bakit ang init ng pakiramdam? Bakit niya sinasabing okay lang? Nang makita niya akong umiyak, lalu niya akong niyakap ng mahigpit at sinabi, okay lang talaga. Sige, umiyak ka lang kung gusto mo. Nandito ako. Sa sandaling iyon, tunay kong naramdaman kung gaano kainit at kaalaga ang isang lalaking Pilipino. Naisip ko kung sa Rusya ito nangyari, siguradong mag-isa akong pupunta sa ospital, mag-asikaso ang lahat at walang sinumang sasamahan ako. Sa ospital, si Paulo ang nag-asikaso ang lahat mula sa pagpaparehistro hanggang sa pagbabayad ang bill. Sinabi ko sa kanya, ako na po ang magbabayad, ngunit umiling si Paulo at sinabi, hindi pwede. Bisita kita Nadia kaya responsibilidad kita. Habang nandito ka sa Pilipinas, ako ang bahala sa'yo. Muli akong nantik sa sinabi niya. Maging ang pag-usap ni Paulo at ng doktor ay nakiwan ang malaking impression sa akin. Dok, maraming salamat po. Kung kailangan pong bumalik ni Nadia para sa check-up, pwede po bang magpa-schedule? Oo naman, iho. Tumawag lang kayo kahit kailan. Marami kaming dayuhang pasyente dito kaya huwag kayong mag-alala. Nang marinig ko ang kabaitan ng doktor, naisip ko, wow, ibang-iba talaga ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas. Ang init na ito, ang pag-aalagang ito, hindi ko kailanman maisip sa Rusya. Pauwi sa hotel, palagi akong tinitingnan ni Paulo at sinasabi, okay ka na ba talaga? Sabihin mo agad kung may nararamdaman ka. Pwede tayong bumalik sa ospital bukas? Hindi problema ang oras, basta komportable ka, Nadia. Dahil doon, sa unang pagkakataon, diretsahan akong nakipag-usap kay Paulo. Paulo, salamat ha. Sa Rusya, sa tuwing may ganitong nangyayari, palagi akong mag-isa, walang tumutulong, kailangan kong ayusin lahat mag-isa. Tumahimik sandali si Paulo at marahang sinabi, Nadia, simula ngayon, hindi mo na kailangang mag-isa, nandito ako. Talaga po? Mahina kong tanong. Tahimik na ngumiti si Paulo at tumango, oo. Kaya kanina, nang makita kitang nahihirapan, parang dinudurok din ang puso ko. Sa sandaling iyon, parang may sumabog sa puso ko. Gusto ko ang lalaking ito, tama. At ayaw kong palampasin ang isang taong kasing init niya. Pagdating sa hotel, inihatid ako ni Paulo hanggang sa pinto ng aking kwarto at sinabi, Nadia, sigurado ka bang okay ka na? Siguradong pagod ka na ngayon. Pinilit kong ngumiti at tumanggo. Opo, mas maayos na po ako dahil sa'yo yun. Kung wala ka Paulo, hindi ko alam ang gagawin ko. Ngunit mabigat ang aking dibdib. 2 araw na lang at babalik na ako sa Rusya. Kailangan ko nang itigil ang pagiging dependent kay Paulo. Ang lungkot. Tila naramdaman din ni Paulo ang aking nararamdaman. Nag-alinlangan siya sandali at maingat na nagtanong, kailan ang uwi mo sa Rusya, Nadia? Nanikip ang dibdib ko, ngunit tapat pa rin akong sumagot. Matagal na tumahimik si Paulo at pilit na ngumiti. Nadia, bukas. Pwede bang? Akin ang buong araw mo. Bago ka umuwi, may isang Pilipinas akong gustong-gusto ipakita sa'yo. Nang marinig ko iyon, kahit na nangingilit ang luha ko, pinilit kong ngumiti at tumango. Opo, bukas para sa'yo ang oras ko, Paulo. Pagbalik ko sa kwarto, mag-isang nakatingin sa labas ng bintana, naisip ko, bukas na siguro ang huling araw na makakasama ko si Paulo, kaya kailangan kong gawin itong espesyal, kailangan kong gawin itong isang araw na hindi ko malilimutan. Kinabukasan, nahintay na si Paulo sa lobby ng hotel na may matamis na ngiti. Nadia, ngayon, oras nating 2.
Ang una naming pinuntahan ay isang maganda at eleganteng coffee shop sa gitna ang siyudad. Tumagos ang sikat ang araw sa malalaking bintana, nagbibigay liwanag sa tahimik at mainit na lugar. Pakaupo pa lang namin, natural na sinabi ni Paulo. May libreng wifi dito, pwede mong kontakin ang pamilya mo. Wow, ang galing ng Pilipinas. Sa Rusya, ang wifi sa mga coffee shop na ganito ay napakabagal. Ngumiti si Paulo at nagsabi, laganap ang wifi sa Pilipinas kahit sa bus, pwede kang manood ng pelikula. Napakabilis ang internet, kaya laging nagugulat ang mga dayuhang kaibigan ko. Tumingin ako sa labas ng bintana at mahinang sinabi, sana araw-araw kong makasama si Paulo sa isang bansang kasing convenient nito. Tahimik akong tiningnan ni Paulo at sinabi, kung makakasama kita dito, Nadia, sunod. Dinala ako ni Paulo sa isang mataas na gusali sa BGC. Habang paakyat kami sa elevator, ang buong siyudad ay nababalot, nasa kulay ang papalubog na araw. Paulo, ngayon lang ako nakakita ng ganitong tanawin. Ang ganda! Dahil nandito ka, Nadia, mas lalong gumanda ang araw na ito. Maingat akong nagtanong, pero okay. Lang ba na gabihin tayo ng ganito? Sa Rusya, medyo nakakatakot lumabas sa gabi. Magiliw na ngumiti si Paulo at sinabi, ang Pilipinas ay isang bansa kung saan pwedeng maglakad mag-isa ang isang babae sa gabi. Isa ito sa mga pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Talaga po? Sana gabi-gabi akong makapaglakad kasama si Paulo sa isang bansang kasing ligtas nito. Tahimik na hinawakan ni Paulo ang aking kamay at sinabi, sana dumating din ang araw na iyon. Tahimik kaming nanot, eng tanawin. Sabi ko, pwede ba akong humiling? Sana makita tayong muli, para hindi natin makalimutan ang isa't isa. Hindi ko namalayang tumutulo na pala ang luha ko. Pagkalubok ng araw, ang huling lugar na pinuntahan namin ay isang parke sa tabi ng ilog. Ito ba talaga ang Metro Manila? Isang ganito kalinis at kagandang parke ay nasa gitna pang siyudad. Ipinakmamalaking sinabi ni Paulo. Inaalagaan ang parkeng ito araw-araw. Ginagamit ng Pilipinas ang buwis para mapanatili ang mga lugar na tulad nito para lahat ay pwedeng magpahinga at mamasyal ng libre. Sa Rusya, mahirap isipin yan. Ito ay isang bansang napakagandang tirhan. Habang naglalakad, bumili si Paulo ng sorbetes. Nakita ako ang tindera at sinabi, ngayon lang ako nakapunta sa isang bansang kasing init ng pagtanggap. Magiliw na ngumiti si Paulo. Ganyan talaga ang Pilipinas, Nadia. Kung dito ka titira, sinisigurado kong hindi ka malulungkot. Hindi ko napigilang sabihin, Paulo, sana dito na lang ako titira kasama mo sa isang bansang kasing init nito. Biglang huminto si Paulo sa paglalakad, hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Nadia, nakakalungkot na patapos na ang araw na ito. Bukas ihahatid na kita at natatakot ako. Napayuko ako at sinabi, Paulo, ako rin. Hindi ko maisip ang Pilipinas na wala ka. Seryosong sinabi ni Paulo, magpangako tayo ha. Huwag nating hayaang matapos ito ng ganito. Nadia, bago ka bumalik, hihintayin kita araw-araw. Tumanggo ako. Opo. Paulo, babalik din ako. Babalik ako para sayo. Sa gitna ang tanawin ang siyudad sa gabi at mailaw sa tabi ang ilog. Mahigpit naming hinawakan ang kamay ang isa't isa. Ang pangako ay hindi para sa pamamaalam kundi para sa hinaharap. Sa wakas, dumating na ang araw ang pag-alis ko sa Pilipinas. Mainit pa rin ang sikat ang araw sa bintana ang hotel, ngunit ang puso ko ay parang yelo. Aalis na ba talaga ako? Ang nga sandaling kasama si Paulo, lahat ng alaala sa Pilipinas, kailangan kong iwan dito. Habang nag-ayos ang gamit, paulit-ulit kong iniisip, sana hindi ito ang katapusan, sana makabalik ako pagbaba ko sa lobby.
Nandun na si Paulo. Si Paulo na laging may mainit na ngiti, ngayon ay may bahit ang sakit ang kanyang ngiti. Nadia, ang maikling tawag na iyon ay sapat na para maramdaman ko ang kanyang nararamdaman. Opo, hello po, gusto kong ngumiti, pero nanginginig ang boses ko. Tahimik niyang binuhat ang maleta ko at sinabi, mas magaan kaysa sa inaasahan ko. Nadia, alis ka na ba talaga? Nang marinig ko iyon, nanikip ang dibdib ko. Marahan akong tumango. Opo, oras na para umalis. Sa luping sasakyan, katahimikan ang bumalot sa amin. Pareho kami nakatingin sa labas ing bintana para ayusin ang aming ngadamdamin. Maya-maya, maingat na nagsalita si Paulo. Nadia, hindi pa rin ako makapaniwala na biglaan tayong maghihiwalay. Sana panaginip lang ito, pilit akong ngumiti at nagsabi, ako rin Paulo, gusto ko ring manatili dito ng mas matagal. Higit sa lahat, ayokong malayo sayo ng ganito. Mahigpit na hinawakan ni Paulo ang manibela, pumikit at muling dumilat. Nadia, anggap panahong magkasama tayo sa Pilipinas para sa akin ay ang pinakamasasayang sandali sa buong buhay ko na hindi ko malilimutan. Nang marinig ko iyon, tuluyan na akong humarap sa bintana at umiyak. Paulo, ako rin po. Bawat sandali na kasama ka ay ang pinakamainit na sandali sa buhay ko. Pagdating sa airport, nandun din para maghatid ang ate ko, ang bayaw ko, pati na rin ang panganay kong ate at ang asawa niya. Nang makita ko ang aking pamilya, halos bumuhos na ang luha ko. Niyakap ako ng mahigpit ng panggalawa kong ate at sinabi, Nadia, aalis ka na ba talaga? Tinapik din ako sa balikat ng bayaw ko. Pero pwede ka namang bumalik kahit kailan. Hihintayin ka naming lahat dito. Dahil doon, sunod-sunod na tumulo ang luha ko. Hindi lang si Paulo, kundi sila rin ay parang pamilya ko na. Lumapit ang panganay kong ate at sinabi, Nadia, pwede kang bumalik sa Pilipinas kahit kailan, ha? Nandito lang kami, kaya huwag kang mag-alala. Opo, ate. Nanginginig ang boses ko, pero ramdam ko ang init ng kanilang nga puso. Pansamantalang lumayo ang nga kapatid ko para bigyan kami nga pagkakataon na mag-usap. Nui mahigpit na hinawakan ni Paulo ang aking kamay at bumulong. Nadia, huwag nating hayaang matapos ito ng ganito, ha? Seryoso ako. Pagbalik mo, hindi na kita bibitawan pa? Nang marinig ko iyon, muling bumuhos ang galuhang pinipigilan ko. Paulo, nangangga ko rin ako, babalik ako. Babalik ako para sa iyo. Pinunasan ang nanginginig na kamay ni Paulo ang ngaluha sa aking piski. Hihintayin kita, araw-araw, ikaw lang ang hihintayin ko, Nadia. Sa huli, niyakap ako ng mahigpit ni Paulo. Nadia, mag-ingat ka ha. Tandaan mo, mag-usap tayo araw-araw. Niyakap ko rin siya ng mahigpit. Opo, makikipag-ugnayan ako araw-araw. Babalik ako, pangako. Napakainit ang yakap ni Paulo. Napakahirap bumitaw. Ngunit sa huli, na may mabigat na puso, bumitaw ako at pumasok na sa departure area. Nang lumingon ako, nakatayo pa rin dun si Paulo at ang nga kapatid ko kumakawi. Nang makita ko iyon, hindi na naman tumigil sa pag-agos ang luha ko. Mula sa bintana ng eroplano habang papalayo ang Pilipinas, parang pinupunit ang puso ko. Paulo, babalik ako agad. At Pilipinas, ikaw ang aking pangalawang tahanan. Ilang buwan ang lumipas, tinupad ko ang aking pangako. Bumalik ako sa Pilipinas, hindi para magbakasyon, kundi dahil sa pag-ibig para sa isang bagong buhay. Ngayon, isa na akong ganap na Pilipina sa puso. Ikinasal kami ni Paulo at kasama ang aking nga kapatid, masaya kaming naninirahan sa Pilipinas. Ang kabaitan at pag-alaga nga lalaking Pilipino, ang init nga bansang Pilipinas, ang naging dahilan kung bakit kaming tatlong makakapatid ay hindi na nakaalis pa.
Ito ang totoong kwento naming tatlong magkakapatid. Kung naghahanap ka rin ing tunay na pag-ibig, malay mo, dito mo rin matakpuan ang isang mainit na lalaking Pilipino sa mapagmahal na bansang ito, tulad ko.